Kaibigan, ng kwento natin ngayon ay isang kwentong magpapatunay na ang pinakamahalagang katangian ng isang tao ay ang kalooban nito at hindi ang panlabas nitong kaanyuan. Pero bago natin simulan ang kwentong ito ay kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell icon para maging updated ka sa mga bagong videos na kagaya nito. Yun lang at maraming salamat. Si Natalia ay isang mabait at palakaibigan na babae at dahil doon ay meron siyang maraming kaibigan. Pero minsan ay inaasar siya ng mga ito dahil sa kanyang matabang katawan. Ngunit hindi na lamang niya ito pinapansin at tinatawanan na lamang ang mga ito. Isang araw ay nakilala niya ang lalaking si Roy. Isa itong atleta at noong una ay hindi niya ito pinapansin. Pero katagalan ay naging magkaibigan rin silang dalawa hanggang sa tinuring nga nila ang isa't isa na mag-best friend. Pero nang lumipas ang panahon ay may nararamdaman ng kakaiba si Roy na tila ba ay nahuhulog na ang loob niya para kay Natalia hanggang sa umabot nga sa puntong hindi na ito kaya pang itago ni Roy kaya napagpasyahan niya na sabihin na ang totoong nararamdaman niya para kay Natalia. Pagkatapos maipagtapat ni Roy ang kanyang nararamdaman ay sinabi din ni Natalia na parehas lang sila dahil nauhulog na rin si Natalia para kay Roy at magmula nga noon ay naging higit pa sa magkaibigan ang relasyon nilang dalawa. Minahal nila ang isa't isa ng tunay at tapat. Seryoso silang dalawa sa kanilang pagmamahalan at relasyon. Pero katagalan ay may napapansin si Natalia. Nagtataka ito kung bakit hindi ito niyayaya na lumabas o mamasyal ni Roy. Hindi rin na ipopost ni Roy sa social media ang mga litrato nilang dalawa na magkasama. Ngunit noong una ay binabaliwala na lamang ni Natalia ang mga ito. Pero kalaunan ay nagiging klaro na ang lahat para sa kanya. Kaya naisipan nga ni Natalia na kausapin si Roy tungkol dito. Mahinahon niyang sinimulan ang kanilang usapan at tinanong ito kung bakit ganun. Pagkarinig ni Roy ay kinabahan ito dahil hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Natalia sa kanya. Kaya imbis na sagutin ang tanong nito ay iniiba niya ang kanilang usapan. At dahil doon ay mas lalong napaisip si Natalia na baka dahil sa kanyang katabaan ay nahihiya ang kanyang boyfriend na lumabas kasama siya. Kinagabihan ay may tumawag sa telepono ni Roy. Nagpaalam naman ito na sasagutin muna niya ang tawag at babalik siya kaagad. Pero nagdududa na si Natalia kaya imbis na hintayin ay palihim niyang sinundan si Roy sa labas. At nang makalabas na si Roy ay nai-loudspeaker ni Roy ang tawag dahil akala nito na hindi na maririnig ni Natalia ang tawag dahil nasa labas na siya. Pero hindi, rinig ni Natalia na tinanong ng isang kaibigang babae ni Roy kung kasama na naman daw ba neto yung matabang babae. Nagsinungaling si Roy, sinabi niyang hindi at sinabi din niyang walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Natalia at inaya pa niya ang babae na lumabas. At pagkatapos nun ay nagpanggap na lamang si Natalia na wala siyang narinig. At pagkabalik nga ni Roy ay nagpaalam ito kaagad na pupunta siya sa isang kaibigan. Matapos makaalis ni Roy ay dahan-dahang napaupo si Natalia. Unti-unting pumapatak ang luha sa kanyang mga mata dahil sa nadurog ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na itatanggi siya at sasaktan siya ng taong pinakamamahal niya. Kinabukasan, nang magkita sila ay napagpasyahan na ni Natalia na sabihin ng lahat kay Roy. Sinabi nito na, "Sabi mo maamahalin mo ko pero bakit ganun? Bakit hindi mo matanggap yung panlabas kong kaanyuan?" Nagtataka naman si Roy kung ano ang pinagsasabi ni Natalia at nang bigla niyang maalala ang tawag ng kanyang kaibigang babae kagabi, napaisip siya na baka narinig ni Natalia ang usapan nila.
Hindi makapagsalita si Roy at maya-maya pa ay tumutulo na nga ang luha sa mga mata ni Natalia. At sinabi ni Natalia na kung hindi mo matanggap kung ano ako, hindi na natin dapat ituloy pa to. At magmula nga noon ay hindi na nagkita pa ang dalawa. At magmula nga nung araw na iyon ay napagtanto ni Roy na totoong mahal niya si Natalia. Namimiss niya ito araw-araw at nagsisisi siya sa mga maling nagawa niya rito. Sinubukan naman ni Roy na makipag-date sa iba-ibang mga babae pero walang makakapantay kay Natalia. At dahil nga doon ay nalaman ni Roy na totoong pagmamahal pala ang nararamdaman niya para kay Natalia. At sa kabilang banda naman ay miss rin naman ni Natalia si Roy pero nakapagpasya na siya at ayaw na niyang baguhin iyon. Nang magkahiwalay sila ay nagsimula ng magbawas ng timbang si Natalia. Ginawa niya ang lahat para magkaroon siya ng magandang katawan at di kalaunan ay nagbunga ang kanyang paghihirap. Lumipas ang panahon at napag-isipan ni Roy na hanapin si Natalia pero nang makita niya ito ay hindi niya maisip kung si Natalia nga ba ito dahil hindi na ito mataba at napakaganda na ng hubog ng katawan nito. Gulat na gulat si Roy sa pagbabago ni Natalia. Hindi siya makapaniwala na ito yung dating Natalia na kanyang sinaktan at sinayang. Agad namang lumod si Roy at humingi ng tawad at sinabing kung pwede ay bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Hindi malaman ni Natalia kung paano siya sasagot at sinabi na lamang niya na hindi na ako galit sa'yo. Napatawad na kita sa mga nagawa mo sa akin. Minahal kita ng sobra dati pero binaliwala mo yon. Pinaniwala mo ko na minahal mo ko sa kung ano ang itsura ko pero hindi. Sinaktan mo lang ang puso ko. Hindi naman nakaimik si Roy dahil alam niyang tama at totoo ang lahat ng sinabi ni Natalia. At maya-maya pa ay may dumating na isang lalaki para sunduin si Natalia at ito ay ang kanyang boyfriend. Nakilala niya ang lalaking ito noong mga panahong nag-iisa siya at sugatan. Itinuring siyang isang prinsesa ng lalaking ito. Hindi niya pinansin ang kung ano ang meron sa panglabas na kaanyuan si Natalia at sa halip ay pinansin niya ang mabuting kalooban nito. At nung mga sandaling iyon ay napagtanto ni Roy na huli na ang lahat at lubha siyang nagsisisi sa pinakamaling ginawa niya sa kanyang buhay. Pero kaibigan, bago natin tapusin tong bidyong to ay shoutout muna kila Carl Gaming, Mega Mobs, Laugh Out Loud at kay Arsen Diaz. Maraming salamat sa panonood kaibigan at maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod pa nating mga videos. Paalam.